So Daniel chapter 7 gives us a dramatic vision. No, so medyo dramatic at medyo prophetic itong Daniel chapter 7 kasi 4 beasts, 4 daw. 4 beasts rising from the turbulent sea, each representing powerful kingdoms. The scene is chaotic, terrifying, and unpredictable. Yet, in the midst of it all, Daniel sees a throne. And seated on it is the Ancient of Days, God Himself. Anong message nito? Na merong 4 beasts rising, pero meron ding biglang in the midst of it all, nakakita si Daniel ng isang trono, at ang nakaupo dito ay ang Panginoon. What is the message? No matter how wild the world becomes, God is still in control. And this is very relevant. Our topic for tonight is very relevant. Sa kabila po ng mga kaguluhan sa mundo, lindol dito, lindol doon, korupsyon, problema, bagyo, pagsubok, lahat ng yan. Di ba po, napakagandang isipin at maunawaan. No matter how wild the world becomes, God is still in control. Anumang kaguluhan sa isipan mo, God is still in control. Pwede niyo po bang ilagay yun sa live comment? God is in control. God is in control. Amen. Kahit sobrang wild, kahit sobrang gulo, kahit sobrang pagsubok, kalungkutan, kabigatan ng nangyayari sa buhay mo, huwag mong kalimutan na hawak ng Diyos na may gawa ng langit at lupa ang buhay mo. Kung hawak niya ang mundo, ang buhay mo ay mas maliit sa mundo. Kayang-kaya kanyang hawakan. And He is in control. Wow. He is in control. Empires rise and fall. Leaders come and go. But the throne of God remains unshaken. Our God we serve is unshaken. He is unstoppable. He is unshakable. He is powerful. Kaya niyang gumawa ng mga bagay na mahihirap. Kaya niyang padaliin. Yung mga bagay na pinoproblema mo ngayon, di pa naman dumadating, kontrolado niya. Kontrolado niya. Amen? So there are 3 powerful lessons in Daniel chapter 7. Connected sa binigay ni Lord kanina pas na Bible verse, Psalm 9:10. Amen. Para sa iyo to eh. Para sa iyo talaga to, di ba? Nandito ka ngayon kasi nakita ni Lord magulo yung isipan mo. Nandito ka ngayon kasi nakita ni Lord na may mga kailangang ayusin. Di ba po, remember, number 10, October is divine alignment. Magkakaroon ng divine order si Lord. Amen. But naiiyak ako nagsisimula pa lang. That's the presence of God. Amen? Itong number 10, itong October, may mga iaayos si Lord. May mga bagay siyang babaguhin sa buhay mo. Magkakaroon ng alignment. May mga tao siyang tatanggalin, pero may ipapalit siya. Meron siyang mga opportunities na tatanggalin, pero better yung ipapalit niya. Divine alignment. That's October. That's number 10. It signifies na may inaayos siya sa buhay mo ngayon. Amen. Kaya nga fighting past anxiety ko. Amen. So, 3 powerful lessons. Number 1, the chaos of the earthly kingdom. The chaos of the earthly kingdoms. So, nakita natin sa verses 1 to 8 na merong 4 na beast that came out of the sea, different from one another. And the sea represents the unrest and instability of human systems. Hindi tayo pwedeng umasa sa sistema ng mundong ito. Mabibigo po tayo. There is chaos in the earthly kingdoms. Nag-aaway-away nga yung mga government officials. Nagtatalo-talo nga sila. Kung ilalagay mo ang iyong pag-asa sa system ng mundong ito, mabibigo ka lang.
So the sea represents the unrest and instability of human system, while the four beasts symbolize earthly powers. Ano po iyon? Yung earthly powers na sa mundong ito gusto ng kapangyarihan, nagmamataasan, nagpapagalingan, they are fierce, galit sa isa't isa, and destructive. And like these beasts, our world today is filled with chaos. Tama po ba? Tama yan. Power, money, greed, war, moral decline, and corruption. Ganito po kagulo ang mundo po natin ngayon. There is chaos in earthly kingdoms. Even when life feels like a storm. Sa buhay po natin, may bagyo, unstable, uncontrollable, uncertain. Ito po ang encouragement ni Lord sa atin. To you, na nanonood po ngayon, if you feel like na walang katiyakan yung mangyayari sa'yo, di ba kaya ka nag-overthink kasi hindi mo alam yung mangyayari in the future? Kaya ka nagkakaroon ng ng anxiety, ng depression, because there are situations in your life na hindi mo kontrolado. This is what you need to remember. Remember that God's plans are never shaken by earthly chaos. Remember that God's plans are never shaken by earthly chaos. Amen. Hindi maaapektuhan ng kaguluhan ng mundong ito ang plano ng Diyos sa buhay mo. Mananaig pa rin ito. Kung susuko mo lang sa Panginoon, kung magtitiwala ka lang sa Diyos, kahit na anong kaguluhan pa yan meron sa mundong to, hindi matatwart, hindi mababago ang plano ng Diyos para sa buhay mo. Sige po, kanina umaga nagpray ako sa mga tao may anxiety, and I feel like I need to pray again for you na unstable ang isipan mo, may mga iniisip ka pa rin until now na gumugulo sa'yo. I just feel like I need to pray for some of you who are experiencing anxiety, depression, or trauma. Hallelujah. We thank you, Lord, for the privilege to be here. We thank you, Lord, for the words, for the revelation na naririnig po namin ngayon. Alam po namin na hindi aksidente kung bakit nandito kami. Gusto mo na bigyan ng kapayapaan at kapanatagan ng mga taong ito. Marami po sa amin ang nagkakaroon ng pag-overthink, ng anxiety, at hindi po namin ito nasasabi sa iba. Minsan po natatakot kami na baka sabihin nila na umaarte lang kami, o kapag sinabi namin to, baka hindi nila seryosohin. Pero Lord, alam mo po ang tunay na kalagayan at sitwasyon po namin. At salamat po kasi pwede po kaming maging totoo sa harapan mo. Ayaw po naming magpanggap. Tinatanggal po namin ang amin pong pretension, Lord. Ito po talaga kami, Panginoon. Lumalapit po kami sa iyo. Hindi kami nagpapanggap. Mabigat ang aming kalooban. Nag-aalala po kami. Nabibigatan kami. At kayo lamang po ang kayang makatulong sa amin. Kaya Lord, ang bawat isang nandito ay samahan mo. Padaluyin mo ang kapayapaan. Give rest to our restless spirits. In the name of Jesus, I speak life. I speak peace sa lahat ng puso't isipan ng mga taong nanonood po ngayon. At anuman pong kagulumihanan at anuman pong mga negatibong kaisipan na nilalagay ng kaaway,
Panginoon, ay hindi po namin tinatanggap sa oras na ito. Punuin mo po kami ng iyong mga pangako. Punuin mo po kami ng iyong mga salita. Tonight, hallelujah, you are here with us and you are giving us rest in Jesus' name. Salamat po. Panatag na ang aming puso't isipan. Tinanggal mo na ang anxiety. Tinanggal mo na ang depression. Pinagaling mo na po kami. Panatag ang aming kalooban. Panatag ang aming mga puso't isipan. Panginoon, magtitiwala kami sa iyong mga pangako. Magtitiwala po kami sa iyong kayang gawin sa buhay na ito, hindi sa kasinungalingan ng kaaway, kundi sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat, dakilang Diyos, sa iyo ang papuri at pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay na. Maliwanag na ang isip. Okay, tinanggal na ng Panginoon ang mga maling kaisipan natin. Yes. Amen. Shaz, God bless, God bless. Pagalingin ka ni Lord, Shaz. Yes, pinagaan na po ni Lord. Pinagaan na ng Panginoon. At mamaya po kayo matutulog kasi meron pang grounding session ako. So when the world seems out of control, God remains in full control. Okay? Full control si Lord. Yay! Meron daw. Thank you, Lord. Okay, the second point. Second point. Amen for that prayer po, Pastor. Yes, Ate Jen. Amen. Amen. The second point, the calm of the heavenly throne. The calm of the heavenly throne. Napagaan ng loob ko. Amen po. The calm of the heavenly throne. So the Ancient of Days took his seat in verses 9 to 10. His clothing was white as snow and the hair of his head was like a pure wool. So the focus shifts. Nagkaroon ng divine shift from chaos below to order above. So sa baba, merong chaos sa sea, pero dito nakita natin above, there is order. And God is described here as the Ancient of Days. Ibig sabihin ng Ancient of Days, eternal, wise, pure, and unchangeable. So while men boast of power, God simply sits. He reigns in peace and authority. Kahit na nagkakagulo sa baba, ang Panginoon ay nananatiling nakaupo sa kanyang trono. You know what, brothers and sisters? Our security is not in kings, economies, or governments. Our security is not based on our wealth. Hindi rin po. Not in our strength, not in our capabilities. Our security is in the unshakable throne of God. Sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nayayanig. Mananatili siyang nakaupo sa kanyang trono. Heaven is His throne and earth is just His footstool. Tapakan lamang po ng Panginoon ang mundo natin, pero ang kanyang trono ay sa kalangitan. The throne of heaven never trembles, not even when the earth does. Habang nagkakagulo sa mundong ito, ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono at minamasdan ng kanyang mga anak, ang kanyang mga tapat na anak. Ano ang ginagawa po natin sa oras na may mga trahedya? Ano ang ginagawa natin sa oras na may mga delubyo? Ano ang ginagawa ng mga anak ng Diyos? Alam niyo po, we praise God. Binibigyan tayo ng confirmation ng Panginoon
na yung ginawa po natin sa Cebu donation drive, talaga pong nahipo natin ang puso ng Diyos. Kasi sa kabila po ng kaguluhan, tayo po ay ginamit ng Panginoon para maging pagpapala sa kanila. Amen? So we praise God for that. We praise God for the lives of these people na ginamit niya sa community na ito. Salamat sa Diyos. Kasi hindi nawalan ng saysay yung donation drive natin. Hindi nawalan ng saysay yung pakikiisa at pakikibahagi natin dito. Nakita ng Diyos ang katapatan natin. Nakita ng Diyos na kapag merong mga famine in the land, tayong mga anak ng Diyos ay kumikilos at gumagawa ng paraan para abutin ang mga taong ito. So talagang sa Diyos ang lahat-lahat ng papuri. Kalmado ang kalangitan. Kahit tayo ay naguguluhan sa mundong ito, takot na, ang dami ng pag-aalala, ang Panginoon ay nananatiling nakaupo sa kanyang trono. Pinagmamasdan ang kanyang mga tapat na anak. At nawa po, matagpuan po tayo ng Diyos na tapat na sumusunod, naglilingkod at nagmamahal sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Amen. We will be faithful until the rapture of the church. Hanggang sa dulo ng buhay po na ito, magpapatuloy po tayo. Praise God. So that is the second point. And the last, number 3, the coming of the Son of Man. The coming of the Son of Man. Verses 13 to 14. Behold, one like a Son of Man came with the clouds of heaven. His dominion is an everlasting dominion. His dominion is an everlasting dominion. This vision points to Jesus Christ, the Son of Man. The Son of Man. He will rule over all nations with justice, mercy, and power. And every kingdom of man will eventually bow before Him. Verses 13 to 14 po in Daniel chapter 7. So in a world ruled by beasts, God sends His Son. God sends His Son, not as a beast of power, but as a King of peace. So nakita natin sa first point na there is chaos in the earthly kingdoms and there's a calm in the heavenly throne. At kahit po, parang ganito lang po yan mga kapatid si Jesus, hindi niya na kailangang magpunta sana sa mundo. Kasi po, maganda na ang kanyang kalagayan. Sinasamba siya ng mga anghel sa kalangitan. Pero, pinili pa rin niyang isakripisyo at ibigay ang kanyang buhay. Pinadala siya ng Ama sa langit dito sa magulong sanlibutan. Itong the coming of the Son of Man. Alam niya na mapapahamak siya. Alam niya na ang kapalit ang kabayaran ng kanyang ng buhay niya sa mundong ito ay kamatayan. Kamatayan. Para kanino? Para sa mga makasalanang mga tao. Para sa atin, nagawa niyang ibigay ang kanyang buhay. Di ba pwedeng hindi na lang magpunta dito kasi there is chaos nga dito sa earthly kingdom Magulo nga dito Pero alam niyo yon, for God so loved the world, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Hindi niya lang mahal, sobrang mahal niya. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have
and eternal life. The Son of Man, Jesus, will stand forever. Hindi po pagkatalo ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay tagumpay, hindi lamang po ng kaharian ng Diyos, kundi tagumpay po natin. Bilang makasalanan ay nagkaroon po tayo ng tulay. No? Nagkaroon tayo ng tulay, ng bridge, para ang makasalan ng mga tao ay makarating sa buhay na walang hanggan. Because of Jesus. Hi, Chen. Hello po. Because of Jesus. Kaya purihin po ang Panginoon. Purihin ang Panginoon kasi meron tayong inaasahan. Tayo sa mundong ito, nasa earthly kingdom ba tayo? Nagsasuffer po tayo. May chaos. Sino po ba dito walang problema? Parang lahat naman tayo ay merong mga problema. Lahat po tayo ay may mga pagsubok na dala-dala. May mga kabigatan. God's people may suffer now, but the final victory belongs to us. Amen? The final victory belongs to us. Parang ano lang po yan iyak now, pero enjoy eternity later. Mahihirapan ka lang ngayon. Pero after all that tears na pumatak sa mata mo, after all that suffering that you have endured, the final victory belongs to you. May katagumpayan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Saglit lang po yung suffering na yan, kapatid. At nawa po yung suffering na yan ay hindi po magdala sa atin na sumuko tayo, mawala tayo sa Diyos. No, that suffering will lead you to your victory. Victory. The same God who rules above the chaos also preserves His faithful ones. We are not victims of the times. We are citizens of an unshakable kingdom. We are not victims of the times. We are citizens of an unshakable kingdom. Amen. Kaya ang tawag ko po sa atin, mga manlalakbay lang po tayo dito Manlalakbay lang po tayo. Ang tunay po nating citizenship ay doon po sa kingdom ni Lord. Tiisin mo na. Huwag kang bibigay. Pagtiisan po natin. Kaya meron tayong live stream para mapaalalahanan kayo. Para kapag pasuko na kayo, merong magsasabi sa inyo, tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang. Okay? Lahat tayo. Walang susuko. Faith may tremble, but the throne of God never does. Dadali din ang ginhawa. Amen. So, mga kapatid, si Daniel po, nakita niya iyon. Daniel saw the world as a stormy sea, but above the sea, he saw the throne. And today, ganun din siguro nakikita natin, di ba? Si Daniel, nakikita niya magulo dito sa sea, sa stormy sea, may mga beasts. Pero nakita niya rin niya ang throne ng Panginoon. Sa mundo, sa buhay natin, baka nakikita mo puro problema, baka nakikita mo puro pagsubok, gulo, away, gera, korupsyon. Tingnan natin ang trono ng Diyos. Today, our world still roars with chaos, but remember, God still rules. When fear rises, look higher. When the world shakes, stand firmer. And when beasts roar, listen for the voice from the throne. Listen
for the voice from the throne. Pag napupuno ka ng takot, tingin ka sa Diyos. Kapag sinashake ka ng mga problema, tumayo ka. Stand firmer. At kapag sinisigawan ka ng kaaway, ganito ka, ganyan ka, huwag mong paniwalaan. Ang pakinggan mo, the still small voice of the Lord. Kasi yun yung totoo. Kasi hindi sinungaling ang Diyos natin. Our God will reign above the chaos. His kingdom is unshaken. His throne is unmovable. His power is unstoppable. Amen? So, praise God. That's Daniel chapter 7, the God who rules over chaos. At kung paano na pinagharian niya, kung paano siya naging hari sa lahat ng kaguluhan, kayang-kaya niya rin gawin yan sa buhay mo. Kaya kanyang pagharian. Kahit punong-puno ka ng kaguluhan, kahit punong-puno ka ng kabigat ng pagsubok, nandyan pa rin siya. God can still rule over your chaos. Akala mo lang wala ng pag-asa, akala mo lang parang hindi na siya kayang buuin, pero kayang-kaya pa ni Lord. No one is beyond God's reach. Wala pong kahit na anuman sa mundong ito na hindi kayang ayusin ng Panginoon kung ibibigay mo at isusuko mo sa Kanya. Amen. So that's the God who rules over chaos. Amen. So before we proceed sa atin pong patutugin lang natin tong You Are God Alone. So let's listen to this song and we will pray. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You were God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. And you are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. And you were on your throne. And
unstoppable. That's what you are. Praise God. So that's you are God alone. So from the good times and bad, sa kahit po sa sitwasyon na mabuti o masama ang nangyari po sa atin, mananatili po siyang Diyos ng ating mga buhay. Amen? So let us pray before we proceed sa atin pong grounding session. Hallelujah. Shall we just close our eyes? Let's feel the nearness and the closeness of God in our hearts, in our lives. Can we just pause for a moment? Kung kayo po ay may ginagawa, kung kaya nyo saglit na mag-pause lang po sa inyong ginagawa, and let us feel that God is here with us. Na merong Diyos na katabi mo ngayon, na hinahawakan ng iyong likuran at sinasabi, anak, sa gitna ng kaguluhan, nandito pa rin ako para sa iyo. Let us close our eyes. Let's bow down our head. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, kitang-kita mo ang tunay na laman ng aming mga puso. Alam mo po, Panginoon, ang kaguluhan na mayroon po sa amin. Alam mo po yung mga panahon na di po kami makapagdesisyon ng tama. Ang daming tumatakbo sa isipang ito. There is chaos in our minds. There is chaos in our nation. There is chaos in our family, Lord. At sometimes, pagod na po kami. Sometimes, Lord, nangihina po kami. At patawarin mo po kami kung nawawalan po kami ng pag-asa at pananampalataya. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon po, Lord, na mas pinipili na lang po namin na piliin ang aming mga sarili at hindi po kami lumalapit sa inyo. But tonight, Lord, we choose to worship you. We choose you, Jesus, above all. Sa kabila ng kaguluhan, Panginoon, alam po namin na ikaw pa rin ang may kontrol lang ng lahat. Mananatili po kayo nakaupo sa inyong trono. Mananatili po kayo na makapangyarihan sa lahat. Sa gitna ng pagliglig sa amin, sa kabila ng kabi-kabi lang mga kabigatan. Sometimes may mga alon na humahampas sa amin. Salamat, nananatili po kayong aming Diyos. Diyos ka sa amin sa lahat ng panahon. Sa lahat ng oras. Hindi po kayo nagbabago. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang katuruan na amin po napakinggan sa Daniel chapter 7, Lord. Kahit po ang mundo ay punong-puno ng confusion, punong-puno po, Panginoon, ng violence, punong-puno, Panginoon, ng uncertainty, we know, God, that you still rule over all this chaos. So turuan mo po kaming lahat, turuan mo ang bawat isa na magtiwala sa iyo, to fix our eyes, to fix our gaze to you, Lord. Sa iyo po kami manatiling nakatingin. You are the author and finisher of our faith, Lord. Strengthen mo ang bawat puso na palaging magtiwala sa iyo. May your kingdom come and your will be done in our homes, in our nation, in our hearts, in our personal lives, Lord. Let your perfect will be done. In Jesus' name. Salamat. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid as I stretch out my hands, Lord. Nire-release ko po ang iyong mayamang pagpapala sa kanilang buhay, ang kagalingan, ang iyong pagsama, ang iyong presensyang nag-uumapaw sa pangalan ni Jesus. Be with them, Lord. Yakapin mo po sila. I-restore mo ang kalakasang nawala sa kanila. I-restore mo ang mga sinira ng kaaway.
Hallelujah. Bless them, their family, their ministry, their businesses, ang trabaho nila, even their relationship, Lord, in Jesus' name. Ilapit mo kami sa mga tamang tao, Panginoon. And let there be divine alignment in the lives of your people. Salamat, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang buhay na ito. In Jesus' name, we pray, to you all the glory. Everybody will say and agree, Amen and Amen. Praise God.